Nanghingi ka ng wisdom, hindi mabibigay sa'yo ni Lord. Yung wisdom. Hindi po ganun. Sabi na huwag mong pansinin yung mga di nakakatulong. Huwag po tayong mamili na re-respetuhin. What up? Sa inyong lahat dyan. It's your chill pare, Rob. Ito na naman po tayo sa isang episode, and if nakarating kayo dito sa stage nito sa mga sumusubaybay, salamat po sa inyong suporta and sa mga kanya-kanya nating laban sa buhay. Sana po ay magtagumpay tayo, and laban lang, laban lang. We want to start this week, and I hope y'all had a good weekend this weekend. And to start the week, we want to start this with a little positivity tip from your chill pare. Again, hindi po para sa lahat to, pero kung tingin mo para sa'yo, like, share, and subscribe. So, may nagsabi sa akin, buti ka pa, Kuis, alam mo na yung gagawin sa buhay mo. Nag-message sa akin. Actually, hindi. Uh, may mga plano kami sa buhay, pero our end game is not set in stone yet. Ang dami pa kami gusto marating. Me personally and as a couple, may mga gusto pa kaming marating sa buhay. May mga gusto kaming ma-achieve sa buhay. Siya daw, si Tropa, gulong-gulo pa sa buhay. May napanood akong video sa TikTok. Ito po ay galing kay Alec Cuenca. And I really like what his sentiment was. Kung ikaw at sa gatong stage, regardless of your age, okay? Kung wala ka pang plano sa buhay, kung hindi mo pa napaplano yung buhay mo in the next 10, 15 years, or let's say 3 to 5 years, swerte ka nga daw. And that's okay. Kasi your options are limitless. Ika nga. So, sky's the limit. Kung wala ka pang um, long-term and short-term goals, maswerte ka dahil may opportunity ka pa. Habang humihinga ka pa, habang gumigising ka pa sa umaga, sa gabi, meron ka pang chance mag-pave ng pathway mo. Idasal mo sa itaas, pero samahan mo rin ang gawa. Diba? Pero napipressure ka ba sa ganitong stage? Napipressure ka ba? Some people, they work off of pressure. Some people don't like pressure. Some people, lumalabas yung strengths and abilities nila kapag pressured sila kasi they're crunched with time. So, pressured sila some function pag nagka-cram sila, and discarte nila yun. Wala kang pakialam dun. Diba? Pero meron ding mga tao nagtatagumpay, they take things slow, calculated lahat ng galaw nila. And that's okay too. Kagaya ng sabi natin sa last video, meron tayong sarili-sariling pamamaraan. We are put in different circumstances in life, different people, different challenges. In sa tingin mo lost ka sa gantong point, siguro madami kang rejections na. Let me tell you meron sa point ng buhay natin na i-reject tayo. Whether it's a person, whether it's an opportunity, whether it's a door that you keep knocking on for years now, for months now, tapos bigla kang i-reject. Tinanong din ako ng aking significant other, paano ko daw ba i-handle yung mga ganong rejection? Kasi may pinaplano kami ngayon eh. And so far, we've been rejected. And then the human nature po ng mga tao is to move on. And then gusto ko lang i-share to dahil after ng mga rejections na yon, ito yung mga naisip kong, kasi meron din sigurado may pinagdadaanan na ganito. Meron nga magre-reject sa'yo, tao, opportunity, pero gawin nating, it's easier said than done, totoo po yan, pero kailangan mo talagang actionan eh, wala kang choice eh. So, use it as a learning opportunity. Diba? Dinadasal mo, pinapanalangin mo na bigyan ka ng wisdom. Pag nanghingi ka ng wisdom, hindi mabibigay sa'yo ni Lord. Yung wisdom, hindi po ganun yun. Bibigyan ka niya ng problema para i-solve mo. Diba? I-solve mo yung problema, doon ka makakagain ng wisdom. Nanghingi ka sa Diyos ng strength. Bibigyan ka niya ng pain, bibigyan ka niya ng rejections. Ilalagay ka niya mga sitwasyon na akala mo hindi mo kaya, mga sitwasyon na mahirap, na bago sa'yo. And that's when you learn what your strength is,
and what your discarte is, at hanggang kung ano ang limit mo sa kaya mong gawin. Diba? Nanghingi ka sa Diyos ng diskarte. Meron mga times mga dadating sa'yo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, hanapin mo, kung titingin ka sa paligid mo kung anong meron sa'yo, sinong meron sa'yo, gamitin mo. Diba? Gamitin mo. May mga taong introvert po, na nahihiyang magsalita, and we respect that. Tayo mga extrovert, dapat nating respeto yung mga ganung tao. But sa akin, it worked for me, and this is just a tip. Kung hindi po mag-work sa inyo, it's okay. Let's move on to the next um, diskarte kung paano natin mararating yung gusto nating mapuntahan. Pero ang tip ko lang is talk to people. Build a network, kasi doon tayo may natututunan. Hindi po tayo magsisismisan, ha? Bibuild po tayo ng network to uh, to build a ladder for ourselves to go up. Ladder po, kasi mahirap akitin ng ladder. Hindi po elevator yan na itataas ka sa gusto mo. Ano. Kailangan nyo po paghirapan yan. And kagaya na sinasabi ko, wisdom, bibigyan ka ng puzzles, bibigyan ka ng situations na kailangan mo i-solve. Strength, kailangan mo ng strength sa buhay, bibigyan ka ng mga pain and rejection. And I'm sure you will, malalampasan mo yan with time. Hindi naman sinabing huwag tayo maging hypocrite, no? Malalampasan mo yan in a day or two. May mga rejections po na masakit, na mahirap i-overcome. Meron po mga tao na nagdudwell dun sa rejection na yun, and they spend days or weeks or months na mag-recover, and wag niyo pong i-invalidate yung mga ganong sitwasyon. Pwede niyo i-push yung mga taong na medyo nagdudwell, medyo nasa-stuck dun sa situation. Pero wag niyo i-invalidate yung feelings, sa tao din sila. Naks. Diba? So, yun lang. To start the week, para sa ating lahat, is know that the path to your form of success will not be easy. Magkakaroon po tayo ng rejections, and I hope you deal with rejections the way that I do. It doesn't work for me overnight. Iniisip ko rin po yung mga rejections na yun, but day by day, I learn to accept it, and realize there's another door for me. May iba pong, I realized na the day doesn't stop here, the journey doesn't stop here. Meron pa tayong susunod na pintong bubuksan, bagong opportunity, and it's never gonna end. If wala ka pang plano sa buhay, it's endless. Sky's the limit, mga pare. So, namnamin natin ang bawat sandali. Kausapin natin yung mga taong sa tingin natin makakatulong. Hindi ko masasabi na huwag mong pansinin yung mga di nakakatulong. Huwag po tayong mamili na re-respetuhin. Pero, if you're working towards self-growth and then self-improvement, tingnan mo yung network mo, yung mga tao na sa paligid mo, kausapin mo, baka may matutunan ka. At makinig ka. Diba? Makinig ka, i-retain mo, i-apply mo, i-isolate mo yung mga best practices para magamit mo sa gusto mong tahakin sa iyong buhay. So yun lang. Happy week sa ating lahat. Step by step, there's always light at the end of the tunnel, mga friends. So ako po'y papaalam na. Remember, it is what it is. Live, laugh, and love. Adios, paalam, goodbye.